Hello guys, ako po si Sunny, aka James. At ito po ang continuation ng nakarang video ng Kabanata 2 ng ating rock lessons. At para hindi nyo ma-miss ang ating mga video tutorials ay mangyaring mag-like at mag-subscribe po kayo. Wala pong bayad ang lesson na ito at wala rin po kayong gagastusin sa paghambalos sa mga buton dyan sa baba. Sige na, hambalos na! At comment din po kayo kung may dagdag kayong katanungan. So, umpisa na po tayo. Good morning, students. Good morning, sir. Okay. So, reviewin muna natin bago tayo mag-umpisa. No? Reviewin muna natin yung ating tinalakay noong nakaraan. So, dito. Describe the kind of latent heat occurring in these processes. So, natandaan ninyo yung kung ano-ano yung uri ng heat na yon na nangyayari. Ito, reviewin natin. Liquid to solid, ito ay latent heat of freezing. Solid to liquid, melting. Liquid to vapor, evaporation. Vapor to liquid, condensation. Solid directly to vapor, sublimation. So, ito yung mga sagot sa kung anong uri ng latent heat ang limang yan. Okay, so next slide tayo. Punta na tayo sa ating lesson for today. Yung second half ng chapter 2. Okay, ang ating chapter, ang pamagat, ay sensible versus latent heat. Okay. Mako tayo sa saturation point. Saturation point means the boiling point and condensing point of a substance. This is the pressure and temperature relationship of a substance where heat can no longer be added or subtracted without changing state. Okay. Ang saturation point daw ay nangangahulugan ng dalawang hangganan ng pagkulo. Boiling point o kaya ang condensing point. O yung pagbabalik sa pagiging likido. Ito ay tumutukoy sa kaugnayan ng temperatura at pressure kung saan nangyayari ang pagbabago ng kalagayan. Kaya kung titingnan nyo dyan sa larawan, sa kanan, nariyan ang boiling point ng ilan sa mga substance. Yan mga boiling point na yan. Kaya pala malamig ang simoy ng hangin sa mapunong lugar dahil naglalabas ng oxygen yung mga puno. At ang oxygen ay kumukulo sa negative 297 degrees. Ang nilalabas ng mga puno, di ba singaw? Malamig ang simoy. Oh no! Ano ba yun? Ang kanta yun? Okay, so dako tayo sa next slide. Superheat. Kanina yung tinalakay natin, saturation. Dapat matandaan to ng mga technician, saturation point. Tapos ngayon naman ay superheat. May kaugnayan din to sa nangyayari sa pagkatapos ng saturation point. As pressure increases, temperature also increases. Ayan. Habang tinataas pala yung temperature, ang pressure, ang boiling point niya o yung temperature niya tumataas din. Anumang temperature ang mas mataas sa saturation point ng isang substansya ay tinatawag na superheat. Ang ibig sabihin ng superheated ay nadagdagan pa uli ng nararamdamang init ang isang substansya matapos itong maging singaw. Ang singaw na pinapakita sa larawan ay na superheat ng 5 degrees Fahrenheit tungo sa temperaturang 217 degrees Fahrenheit. Ang ating atmosfera ay binubuo ng mga superheated gases dahil ang kanilang boiling points ay mas mababa sa zero atmospheric pressure. Yan, so kung titingnan nyo dyan sa larawan, yan, boiling point niya 212, pero dahil nasa pressure siya, pre-pressurized siya, hindi makalabas halos yung singaw, na superheat siya ng 5 degrees pa. Dahil naipon yung init dun sa loob. Kaya, nag-boil siya sa mas mataas na temperaturang
217 degrees. Ayan. So, habang tinataas mo yung pressure, tumataas din naman yung pressure ng boiling point nila. Okay. Kaya ang superheat ay yung pinaghalong sensible heat at ang dagdag na latent heat. Kapag inalis mo ang latent heat sa superheated vapor, babalik siya sa pagiging sensible heat na lang at sa pagiging liquid niya. Okay. Next slide. So, kanina tinalakay yung superheat, ngayon naman ay yung subcooling. The term subcooling refers to a liquid existing at a temperature below its normal boiling point. Yan. Kapag ang temperatura ng isang substansya ay mas mababa sa kanyang saturation point, ang saturation point yung pinakamataas na init na maabot para magbago ng kalagayan, tinatawag na itong subcooled. Bumaba siya sa saturation point. Ang refrigerant na may negative 40 degrees Fahrenheit ay 10 degrees na subcooled sa negative 50 degrees Fahrenheit. Kailangan mo na siyang uminit bago kumulo. Yan, tulad nito. Nasa larawan sa bandang kaliwa, yan ang pinakamataas na temperatura na maaabot ng tubig. Kapag dinagdagan mo pa ng init, tulad ng nasa gitna, dito, ay superheated na siya. At sa superheated niyang kalagayan, kukulo na siya. Ayan. Lalabas na siya ng steam. At sa pagkatapos niyan, kung palalamigin mo naman, babawasan mo naman, magiging subcooled na siya, babalik siya sa pagiging liquid. Okay. So, importante yun, sa refrigeration. Ito yung word meaning. Saturated means the condition of a refrigerant that has reached its boiling point and is about to boil or condense into liquid. Superheat is a condition of a substance, gas, heated above its boiling point. Subcooled refers to a substance having a temperature below its saturated point. Ang kondisyon ng pagiging saturated ay isang terminong tumutukoy sa boiling point ng isang substansya. Kapag nagbabago ng kalagayan ng isang substansya o bagay, ang kondisyon na ito ay tinatawag na saturation o boiling point. Ang superheat ay tumutukoy sa singaw o gas na pinainit pa ng higit sa kanyang saturation point, tulad ng nasa larawan. Ang subcooled ay tumutukoy sa isang substansya na may temperaturang mas mababa sa kanyang saturation point. Yan, tulad ng nasa larawan na yan. Saturation, boiling point, pareho lang yan. Pagka dinagdagan mo siya, nagkakaroon siya ng superheat, dinagdagan mo ng init, ayan, wala nang liquid na mangyayari doon sa likido na nasa saturation point. Magiging vapor siya lahat. Pag nasa saturation point naman siya at pinalamig mo, magiging subcooled na siya at mawawala naman ng vapor. Wow. So, tanong, base dyan sa picture na yan. Kapag nasa saturation point na at dinagdagan pa ng init, magiging singaw, di ba? Ayan dito. Ayan. No liquid. So, ibig sabihin, vapor na yan. Nadagdagan ng init. So, yung singaw na saturated pa rin ba yun o hindi na? Isip-isip. Yung singaw, saturated pa ba? Okay. Ang sagot ay saturated pa rin. Oo. Dahil wala na siyang ibang patutunguhan . Kahit dagdagan mo pa, dagdagan ng latent heat yan, dahil singaw na siya, kahit ubod ng dami yung dagdag mong init, mananatili siyang singaw. Kaya saturated na siya sa puntong yon. Hindi na siya magbabago pa. So, anong kinakailangan mong gawin? Dahil nasa point siya na magbabago ng magbabagong anyo. Hey. So, ibig sabihin, pag nagbagong anyo siya, o nagbago siya ng kalagayan, patungo na lang sa pagiging liquid. Hindi na sa vapor. Hindi na siya maaaring maging vapor dahil vapor na siya.
Kaya saturated pa rin siya. So, ang magagawa na lang doon ay babawasan mo ng init para siya ay makapagbagong anyo. Magiging aswang, sir? Mag-iiba ng anyo patungo sa pagiging tubig ulit. Kayo naman, nabanggit lang ng ibang anyo. Aswang agad na sa isip. Okay, next slide tayo. Ito talagang mga estudyante ko. Okay. Sabi dyan, medyo mahaba-haba, direkta na tayo dito. Ang temperature ay hindi nagpapakita ng dami ng init sa isang substansya. Ipinahihiwatig lang nito ang tindi ng init o kung gaano nakainit ang isang substansya. Ipinaalam lamang ng temperatura kung gaano nakainit ang isang bagay, pero hindi nito sinasabi kung ilang BTU ang kinailangan para maabot ang gayong temperatura. Para maabot ang parehong temperatura, mangangailangan na 5 beses na mas maraming BTU ang 10 galon ng tubig kumpara sa 5 galon ng tubig sa kaliwa. Ayan o. Pareho silang 180 degrees Fahrenheit. Pero 5 galon lang to. 5 galon din yan. Ay, 10 galon naman to. So, anong pinagkaiba nila? Pareho lang ang temperatura nila. Yung dami ng BTU na idadagdag para painitin to. Kaya, kung kayo ay technician na at nag-overcharge kayo, Sumobra kami ng singil, sir. singilan agad? Overcharge. Ibig sabihin, nag-over kayo ng karga ng prion. Saka na yung singilan? Hindi pa nga kayo marurunong eh. Focus tayo dito. At mag-aral ng gusto para makapaningil. Ayun, so, asa na nga ba ako? Gugulo kasi ng mga estudyante ko eh. So, kapag nag-overcharge kayo, hipo nyo pa lang sa tubo. Alam nyo na, mas mainit to, di kaya nag-overcharge ako. Tingnan ko yung pressure. Kasi may pressure at temperature relationship yan eh. Makikita nyo kung ilan ang dapat na pressure o temperature base sa pressure na mababasa nyo doon sa manifold gauge. Kung hindi magkatugma yun, ibig sabihin, may nangyayari sa sistema. May nakahalong iba, o may dumi, o may hindi maganda ang daloy ng hangin, gano'n yung ambient niya. Sir, hindi talaga maganda yung daloy na yun, sir. Sumama ang hangin, sir. Bao? Oo nga, ang lakas. Sir, Yes. may I go out? Sige na, at baka kung mapapano ka pa. Yun, so marami na kayong paghahanapan. Yan. Dapat alam to ng mga magagaling na technician. Kaya itinuturo ito sa una pa lang ng mga chapters ng lesson. Okay, next slide tayo. Ito, papaliwanag naman yung Fahrenheit thermometer. Okay, ang panukat ng temperatura sa Fahrenheit ay inilalagay ang 0 sa parte na kung saan ang tubig alat ay nagyayelo. Yan. At meron itong 180 divisions. Ang Celsius naman ay nilalagay nito ang 0 sa mismong pagyelo ng tubig tabang. Ayan o. Water freezes na sa Fahrenheit ay 32 degrees pa rin siya. Samantalang ang Celsius dyan, 0 na. Salt water freezes dito sa 0 ng sa 0 degrees ng Fahrenheit. Okay. So, next slide. So, ganito magbasa ng thermometer. Sabi rito, scientists have long ago determined that heat is always present until the temperature reaches absolute zero. At this point, all motion of atoms and molecules stop because heat is no longer present.
Ayan, sabi dito, nga ba? Wala pala akong babasahin dito. Ayan. Matagal nang na-determina ng mga scientists, tatagaluguin ko na lang, no, na laging meron, presente ang heat. Hanggang sa ang temperature nito ay umabot sa absolute zero. At lahat ng mga paggalaw ng mga atomo at molekula sa puntong ito, absolute zero, ay tumigil na. Dahil wala nang init. No. So, ayun. Naalala ko tuloy yung talata na no? Na sa Bible na ang ating Diyos ay isang apoy na mamumugnaw. Ayan. Kaya pala tayo buhay at gumagalaw dahil sa init na mula sa Diyos na nasa mga atomo natin. Saan sa Bible yun, sir? Nasa Hebreo yun. Basahin mo. Mula chapter 1 hanggang chapter 13. Pero bago ka dumating ng chapter 13, bago mo matapos yung chapter 12, makikita mo na. Assignment mo yan. Okay. So, yan na yung kaibahan, ng Celsius at saka Fahrenheit. Water freezes 0 degrees sa Celsius, pero 32 degrees pa sa Fahrenheit. Salt water freezes at 0 degrees sa Fahrenheit, negative 17 naman, 0.7 sa Celsius. Okay, so alam nyo na ang kaibahan. Next slide. Okay, cryogenics. Ito na yung ultra low na mga temperatures. Okay, sabi rito, dito na lang tayo mag-umpisa. For example, at absolute zero, all substances, even rubber, become perfect conductors of electricity. Yan. Research in the cryogenic range has resulted in the discovery of materials that are superconducting at temperatures well above absolute zero. Oh, superconducting. So, ibig sabihin, kahit rubber, magiging superconductor na. Pwede mo nang gamiting daluyan ng kuryente, kawad. At napakatipid kasi superconductor na eh. Mag-i-slide na lang yung kuryente doon. Wala nang resistance. Diba? Kaya lang, magiging babasagin na yung rubber. Kasi wala nang gumagalaw na molecules. Yun lang ang downside niya, no? So, ayun. Dako tayo sa next slide. Pero maalala nyo, mga kapatid, tingnan nyo itong, bago tayo dumako doon. Kukwento lang ako. Kaya pala, nung napanood nyo yung Iron Man, yung unang-unang Iron Man, di ba naglaban yung si Iron Man at yung isa pang robot? Tapos ang ginawa ni Iron Man dahil hindi niya matalo, ay lumipad siya hanggang doon sa halos dulo na ng atmosphere. Pagkatapos nakikita mo, nag-yellow na sila. Ito palang dahilan nun. Kasi nagtataka ako, ba't ang bilis mag-yellow? Okay, sige, malamig nga doon. Pero bakit mabilis mag-yellow? Ito pala. Kasi, nandoon yung helium, yung hydrogen, yung mga negative 400 plus na ng mga boiling points. So, pagdating mo doon sa lugar na yon, vapor yung mga yon na nandoon. Talagang ang bilis ng pagyelo mo. Tapos meron pa tayo napapanood sa sine, di ba? Ginagamit nila nitrogen para pang liquid nitrogen. I-spray doon sa kandado para mabiyak nila yung kandado. Yun pala. Kasi tumitigil na ang halos ang paggalaw ng molecules pagka ganon. Okay. Next slide. Sana may natutunan kayo doon sa kwentong yan. Walang isang refrigerant o sistema ng pagpapalamig na maaaring gamitin sa lahat ng pangangailangan. Ang chart na ito, yung nasa taas na yan, ay nagpapakita ng iba't ibang aplikasyon ng mga termino at karaniwang ginagamit sa ganitong industriya. Bawat aplikasyon ay otomatikong tumutukoy sa uri ng sistema. Halimbawa, kapag pinag-uusapan ay ang comfort cooling o yung aircon, R22 agad ang papasok sa isipan. Ngayon ay R410 na o 410A. R410A.
Ang low temperature naman ay automaticong freezer ang pinag-uusapan. At may mga refrigerants na para lamang dito. So, tingnan nyo yung larawan na yan. Yan yung makikita. Iba-ibang mga refrigerants na babagay sa kung anong sistema. High temperature, medium temperature, low temperature, ultra low, at cryogenics. Okay, next slide. Ambient air. The word ambient refers to the atmospheric conditions surrounding an object, especially the temperature. Yan. Air-cooled systems are greatly affected by ambient temperatures. Salitang ambient ay tumutukoy sa kondisyon ng atmosfera sa paligid ng isang bagay, lalo na sa temperatura. Ang temperatura sa labas ng bahay o gusali, yung ambient, ay nakaka-impluensya ng malaki sa operasyon ng lahat ng mga sistema na pinalalamig ng hangin. Kaya pag nag-i-install sa mga lugar at yung condenser mo, titingnan mo yung ambient niya kung may nakakaharang o mainit na lugar. Hindi maganda yun para sa condenser. Okay, chapter test tayo. Chapter test, ibig sabihin magtatapos na tayo. Pero testingin natin ang natutunan nyo, no? Sensible heat causes a change of, okay, isip-isip. Number 2, latent heat causes a change of, isip-isip. Number 3, saturation means, okay, pwede nyong reviewin yung i-post to, tapos, or balikan yung mga slides mamaya kung hindi nyo natandaan, Pero meron din naman sagot sa susunod na slide. Temperatures above saturation are called, ang tawag mo sa mga temperatures na yon. Tapos, number 5, temperatures below saturation are called. Okay, so ito ang sagot. Number 1, sensible heat causes a change of, ang sagot, temperature. Okay, number 2, latent heat causes a change of, sagot, state o kalagayan o pagbabagong anyo. Saturation means blank point, boiling point. Number 4, temperatures above saturation are called superheat. Question number 5, temperatures below saturation are called subcooled. Okay, sana nakuha nyo lahat yan kasi importante yan sa inyong trabaho bilang mga technicians. Later on, magagamit nyo yung mga terminong yan sa ating pag-aaralan pa. At dito nagtatapos ang ating lesson sa chapter 2. At huwag nyo kalilimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga bagong lessons na i-upload. Okay, see you next lesson. Bye-bye!